Good morning! Meron tayong bago. Okay, itong si Robin Padilla. Anyway, sasabihin nyo, ay hindi na bago yan si Robin Padilla. Alam namin yan, si Robin Padilla ay ipinagtatanggol yung ang tawag nila si Tampalasan, yung disappointed son of God. Talagang nagsisirculate yung issue yun at talagang nakakainit daw ng ulo, ayaw nilang marinig si Robin Padilla. But lately, it's more than that. Okay, whenever turn around, meron ditong grupo na nagtotong-its eh. Pag meron mga nagiging tanga, na magtatapon, para kasi Robin Padilla. Sa basketballan, pagka yung palpak, para kasi Robin Padilla. Lahat basta bobo ang isang tao ay Robin Padilla daw. Parang yung ganito nangyari, alam niyo yung way back like 10 years ago, nagkaroon ng issue sa parting Europe dahil merong mga racist na yung mga puti tatanong, do you have a Filipina at home? Parang ang sinasabi, katulong daw ang Pilipina at idilagay pa sa dictionary sa England na ang Pilipina ay maid, ganoon. At doon nagalit naman ng mga Pilipino, including me, na hindi, Paul yun. Pero dito kay Robin Padilla, ay walang magtatanggol sa kanya pagka sinasabi siyang bobo, tanga. Anyway, ako naman ay umuupos din doon. Huwag niyong tawagin bobo, tanga si Robin Padilla dahil si Robin Padilla ay walang ya. Yun ang dahil hindi nahihiya, 'di ba? Rin sakop yun ng characteristic ng ng walang ya. So si Robin Padilla talaga ay walang ya. Bakit kamo? Yan. Okay, isipin mo na lang, inilagay ka dyan sa Senado. Ang siga-siga niya, last year, ang dami niyang pinako-contempt. Pero itong kanyang kaibigan, dahil kaibigan daw niya, special to. Forget kung doon sa mga na-rape, forget doon sa kapakanan ng mga may hirap, ng mga manggagawa. So, yun ang inilagay ninyo diya sa, hindi naiisip yun ni Robin eh. Ang mahalaga, mapagsilbihan niya ang kanyang mga poon. Yun. So, anyway, pangitan na really lang ito si Robin Padilla. Okay, so baka dahil nga nagdadrugs daw nung araw kasi aminado naman siya nagdadrugs, naapektuhan daw ang utak, hindi nahihiya. Para sa akin ay walang yayon si Robin Padilla. Pero, bakit doon pa yung confident Robin Padilla? Paano nga itong mga Pilipino ay alam nila ang percentage ng mga ulaga ay napakadami. Okay. I don't think na totoo yung 7 million na Pilipino na sakop ng Kingdom of Jesus Christ na pinalitan na si Jesus Christ at inilagay ito si Kibuloy. Kaya pala ito si Kibuloy ay yung kaya daw yung patigilin yung mga yung mga lindol. Obsessed siya na siya daw ang Son of God. Yun daw ang kaluluwa natin ay nakasanglada daw sa Kanya. Hindi ka daw pupunta sa Diyos Ama kung hindi ka daw dadaan sa Kanya. Ay ngayon, ay pinaniniwalaan siya ni Robin Padilla. Yung ganong katindi ang yung ba ang kapalaran ng mga Pilipino o talagang talaga lang napaligidan tayo ng mga bandido. Okay? Anyway, doon sa ating previous vlog ay nagbigay tayo ng positive statement na don't be surprised at marami pang kabisitang gagawin niya si Robin Padilla. Ay hindi naman normal yun dahil kung yun nahihiya, walang sign na nahihiya. Ay pero ibong patong-patong yung ay napakabobo din naman nun. Alam naman niya, ipinaglalaban niya, alam naman niya na meron pang Congress na naghahabol kay Kibuloy, meron pang FBI, di ba? Oo. Lahat na ng napakaraming mga ahensya na naghahanap kay Kibuloy, hindi niya mapipigilan yun. Ipinapakita lang niya sa mga tao kung gaano siya ka-loyal sa isang tao na nagpahiram ng helicopter sa kanya versus sa mga na-rape. Again, uulitin natin siya pa, dinider pa niya yung mga tao na mawala ng protection. Alsin niyo yung inyong mga maskara. That's stupid, And then,
very contradicted yung mga sinasabi niya dahil last time ay may mga dinuduro siya na ipapakontempt yung mga hindi ano, hindi tumutugon sa Senado. Alright, madaming naiinis na sa Senado ngayon, gawa ng itong lately nga, itong si Robin Padilla, non-stop ang kawalang-iyaan, kabobohan, hindi nahihiya. Si Mariel, yung kanyang asawa, ay ginagamit ang opisina ng Senado, nagbebenta ng mga beauty product daw. So, nag-iskandalo yun. At binababoy daw ang Senado. Hindi pa daw nangyayari mga ganong kalakalan na nung araw. At saka ngayon, napapansin ng mga tao, ang sa Senado ay yung mga ex-convict ay nagiging siga, ano ng mga bigote, yung mga the way they dress, hindi nila ginagalang. Nung araw nga naman naka-uniforme sila, nakakap pa. Dapat magkaroon na nga talaga ng batas na pagka kay ex-convict ay huwag ka nang tatawaging your honor. Yun. Okay. Anyway, talagang sasakit ang ulo mo pagka bakit mo tayo napunta na sa ganitong sitwasyon? Anyway, si Robin Padilla ay talagang yung kabobohan ni Robin Padilla ay talagang nababalita na sa buong mundo. At sampal to sa mga Pilipino eh. Pag nabalita ang inyong Senado ay mga ex-convict kaya very attractive tayo sa mga kartel, sa mga drug cartel, sa mga money laundry, mga sindikato sa buong mundo. Okay, gusto nila mag-invest sa Pilipinas, gawa ganitong may mga ganitong that's a good hint do sa mga sindikato na okay na paglunggaan ng Pilipinas. Senator Robin Padilla ay kinokontempt yung mga nakaraan na mga pasaway na hindi umattend sa Senado. Ay ito ngayon ay special itong kanyang friend na si Kibuloy, pamukhaan na sa mga taong bayan. So wala tong pagkakaiba. Ina-idol kasi niya si Tatay Diggs eh. Natatandaan niyo ba yung nag-circulate na pinagmumura ni Tatay Diggs ang COA, yung Commission of Audit? Ang sabi niya sa COA ay kanya daw i-hostage, kikidnapin, at totorturate. Ay, gobyerno, ikaw nasa gobyerno mo yun, yung magpapatakbo. So, nung naging presidente si Tatay Diggs, ay talaga nagkabaon-baon tayo sa utang. Actually, 14 trillion ang utang natin. Walang nag-invest. Siyempre, hindi siya nalabas ng bansa dahil ayaw siyang kausapin. China lang ang kilala niya at nangako sa kanya, pero wala naman na i-deliver binigay sa kanya ang China. Kaya it's a big loss sa atin for 6 years. Ang problema dito, ang mindset ni na Robin Padilla at saka ni Tatay Diggs ay mga bobo ang mga Pilipino. Pero lately parang hindi gano'n nangyari. Sila ang na-miscalculate nila. So sabihin natin na 7 million yung mga tanga. Ay yung mga tangang yun ay na-expose sila. Yung sasabi ko yung tinatawag nilang tanga itong Kingdom of Jesus Christ. Okay? So, hindi ako sasabi yan yung buong yung netizen dahil pinapalitan nila si Kristo eh. Ay ang dami nilang kalaban na relihiyon ngayon. Kaya yung sa liwasan ng Bonifacio ay talaga kung ikaw ay membro noon ay parang ang tingin sa'yo ng mga tao ay tanga na rin. Pupunta ka sa liwasan ng Bonifacio at magsusuot ka ng frock e buloy. Parang ewan ko kung anong mindset nila. Kung talagang hindi guilty si Kibuloy, ay bakit hindi siya umattend doon? Sabihin nila ay mali ang inyong mga paratang. Anyway, ay dahil nga mayroong mga Robin Padilla, ay bakit pa ako a-attend? Robin Padilla will take the hit. Isakripisyo niya sarili sa akin. Siguro si Robin Padilla ay membro na rin. Yun, dapat magalit ang Islam kay Robin Padilla. Okay, dapat na magalit ang Islam kay Robin Padilla sa ginagawa niya. Ayan. Alright, so I'll see you with my next vlog. Okay, thank you, Pilos Pong Mamay, aka Sagitnet!